Pagdating niya para sa kanyang job interview, nagulat ang babae nang makita ang larawan ng kanyang ina sa isang makintab na itim na frame sa mesa ng milyonaryo. Ang sagot ng lalaki sa kanyang komento ay nag-iwan sa kanya ng ganap na pagkabigla. Nagising siya mula sa walang katapusang pagpap-buzzing ng alarm. Si Mine ay napilitang gumising mula sa hindi komportabling tulog. Pinisil niya ang kanyang mga mata at tumingin sa maliit na orasan sa tabi ng kanyang kama, huminga ng malalim. Nagsimula na naman ang isang maagang umaga at isang mahabang araw. Nang bumangon siya mula sa kama, sumilip siya sa kwarto ng kanyang lola kung saan ang pinto ay bahagyang bukas. Sa pagitan ng agwat, nakita niyang umaangat at bumababa ng dahan-dahan ang dibdib ng kanyang lola, isang nakakagaan na ritmo sa katahimikan ng umaga. Kahit ano pa man ang mga hamon, ang kaalaman na ang kanyang lola ay nariyan pa rin, patuloy na lumalaban, ay nagbigay kay Mine ng aliw. Nagbihis siya ng mabilis ng simpleng blouse at pantalon at tahimik na pumasok sa kusina. Habang ang makina ng kape ay umaagos at nagluluto, ang amoy nito ay pumuno sa maliit na apartment. Pinapalma ang kanyang nerbiyos. Hindi ito isang ordinaryong araw. Meron siyang interview sa Whitman Enterprises, isang mataas na respetadong kumpanya sa lungsod. Isang posisyon na inaplayan niya ng biglaan, hindi inaasahan ng marami. Ngunit ang imbitasyon ay nag-iwan sa kanya ng kabog ng puso. Habang umiinom ng kape, iniisip niya ang kahalagahan ng araw na darating. Laging mahirap ang buhay pinansyal, lalong lumalala dahil sa tumataas na gastos sa medikal ng kanyang lola. Mula nang mawala ang kanyang ina noong bata pa siya, ang kanyang lola na lang ang tanging pamilya na mayroon siya. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa ref na nagpapakita ng maliwanag na ngiti ng kanyang ina habang hawak niya ang batang version ni Mine. Bumulong siya sa litrato, "Sana'y pinapanood mo ako ngayon, Mama. Kailangan ko talaga ng swerte mo." Ang biyahe papunta sa Enterprises ay puno ng nerbiyos. Hindi pa siya nakakapunta sa bahaging ito ng lungsod kung saan ang mga skyscraper ay tumataas at ang mga luxury car ay nakapark sa mga kalsada. Pakiramdam niya'y maliit siya, pumasok siya sa mataas na gusali, hawak ang kanyang resume. Ang lobby ay malaki, may marmol na sahig at malalaking bintana na nagpapasok ng liwanag ng umaga, isang kapaligiran na naglalabas ng tagumpay at nagpaparamdam kay Mine na hindi siya nababagay. Inutusan siya na magtungo sa elevator, binigyan siya ng visitor's badge at umakyat sa ika-20 palapag. Paulit-ulit na nire-rehearse ang kanyang mga sagot sa interview habang umaakyat. Paglabas sa isang maayos na opisina, sinalubong siya ng isang magiliw na receptionist at pinaantay. Habang nakaupo si Min, ang kanyang mga mata ay gumala sa eleganteng kwarto, huminto sa isang mesa ng mahogany kung saan nakita niya ang isang larawan sa itim na frame. Pinigil ng kanyang hininga, ang babae sa litrato ay hindi maikakaila na ang kanyang ina. Pagkagulat at lamig ang bumalot sa kanya nang makilala ang pamilyar na mukha. Bakit kaya may litrato ng kanyang ina sa mesa ni Pablo Whitman, isang estranghero para sa kanya? Naputol ang kanyang mga iniisip nang lumabas si Pablo Whitman, ang CEO, mula sa likod ng mesa. Binati siya nito ng pangalan at nagkamay na kanyang binalik, pilit tinatago ang nerbiyos. "Salamat po sa pagkakataong ito, Mr. Whitman," ang nasabi niya. "Pwede mong akong tawaging Pablo." Tugon niya ng may magalang na ngiti. Tinanong siyang umupo. Nang magsimula ang interview, nahirapan si Mine na mag-concentrate. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga tanong tungkol sa litrato. Tinanong siya ni Pablo tungkol sa pagpapalaki sa kanya at sa kanyang pamilya na nagdulot ng isang sandali ng katahimikan nang banggitin ni Mine ang kamatayan ng kanyang ina at ang kanyang hindi kilalang ama.
Nagbago ang tono ni Pablo, naging seryoso ang mukha nito. "Lo, may isang bagay akong kailangang pag-usapan." Sinimulan niya, ang tinig niya'y nag-iba. Ang babae sa litrato na iyon ay isang napaka-importanting tao sa buhay ko. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagulat, halos hindi makapagsalita si Mine, siya ang aking ina. Nabigla si Pablo at pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, inisip niyang sabihin, "Kailangan nating magkaroon ng ibang pag-uusap, Evelyn." Ang kanyang seryosong tono ay nagbigay daan kay Evelyn na malubog sa isang dagat ng kalituhan at mga tanong tungkol sa nakaraan ng kanyang ina at ang koneksyon nito sa lalaking ito. Humilig si Pablo pabalik, nakatitig kay Evelyn na para bang siya'y hinahabol ng nakaraan. "Alam kong nakakagulat ito para sa iyo," mahinang sabi niya. "Nakakagulat din ito para sa akin. Kailangan kong maging tapat sa iyo, ibabahagi ko sa iyo ang buong katotohanan." Nabigla at puno ng takot, curiosity at bahagyang pag-asa, tumango si Evelyn, nanginginig ang mga kamay kahit anong pilit niyang magpakalma. "Pwede ba? Kailangan ko maintindihan," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Pablo, ang ekspresyon ay naging malungkot at puno ng mga alaala. "Ang iyong ina, Imelda, iyon ang pangalan niya, tama ba?" Nang tumango si Evelyn, ipagpatuloy ni Pablo, ang tinig ay puno ng emosyon. "Matagal na kaming nagkita ni Imelda, mahigit 20 taon na. Siya ay isang mabait at maganda, talagang kakaiba. Nagmahal kami ng malalim." Narinig ito ni Evelyn, nagmadali ang tibok ng puso niya. Ang kanyang ina ay palaging isang mapagmahal at masigasig na single mom, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang anumang nakaraan tungkol sa romansa, lalo na wala sa ganitong kalaki. Naguguluhan, nilingon ni Evelyn ang kanyang ulo. "Hindi ko naiintindihan. Kung ikaw ang importante sa kanya, bakit hindi kanya kailanman nabanggit?" Napansin ni Pablo ang tensyon sa kanyang mukha, naghanap ng tamang mga salita. "Kami ay pinaghiwalay laban sa aming kalooban." Sa wakas ay inamin niya, ang tinig ay naging isang bulong. "Hindi ito aming desisyon, may mga pagkakataon, mga tao na sigurado na hindi kami magkakasama." Nakita ang tapat na sakit sa mga mata ni Pablo, isang galak ng pakikiramay ang pumasok kay Evelyn. Hindi lang isang simpleng lumang romansa ito, may malalim na kwento dito. "Pero paano?" tanong niya lumapit. "Ano ang eksaktong nangyari?" Nagpahinga si Pablo, iniisip ang mga salita. "May plano kaming magsama, ngunit bigla itong gumuho. Isang araw nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya na nagsasabing iiwan na niya ako, na hindi na niya ako mahal, at na dapat ko siyang kalimutan." Laking gulat ni Evelyn, hindi parang ganon ang aking ina. Hindi siya basta-basta aalis. Ang seryosong titig ni Pablo ay sinalubong ang mga mata ni Evelyn. Ang bigat ng sandali ay ramdam sa pagitan nilang dalawa. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik loob ng nakaraan. Nagsimula siya. Ang boses ay matatag. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Imelda at marahil isang pagkakataon para sa ating dalawa na maghilom. Naglaan si Evelyn ng ilang sandali upang mag-isip, pinoproseso ang bigat ng usapan. "Una, tungkol sa sulat na nabanggit mo, na akala mo ay mula sa aking ina na nagsasabing gusto niyang tapusin ang lahat. Paano mo nalaman na ito ay peke?" Sumandal si Pablo pasulong, ang kanyang mga kamay ay magkasama sa ibabaw ng mesa. "Inabot ako ng mga taon bago ko pagdudahan ang kredibilidad ng sulat na iyon. Ako'y labis na nasaktan at nais na igalang ang kanyang mga kahilingan. Sa tingin ko ay ganun yon. Ngunit may mga hindi pagkakatugma na patuloy na bumabagabag sa akin, ang tono, ang sulat kamay. Sa huli, kumuha ako ng pribadong investigador na nakumpirma na hindi ito isinulat ni Imelda. Isa itong masusing peke at naniniwala ka na may taong gumawa nito upang paghiwalayin kayo? Upang paghiwalayin ako at ang aking ina?"
Bahagyang nanginginig ang boses ni Evelyn. Bawat salita ay may bigat mula sa isang kasaysayan na nagsisimula pa lang niyang maintindihan. Oo, sagot ni Pablo, ang panga ay matigas. Tinututukan ko ang aking karera at may mga karibal na may malaking pakinabang sa pamamagitan ng pagpigil sa akin na mag-focus lamang sa trabaho. Akala nila'y mababaw ang nararamdaman ko kay Imelda at pinili nilang alisin kung ano ang nakikita nilang sagabal. Pinroseso ni Evelyn ang kanyang mga salita, isang halo ng lungkot at determinasyon ang nakikita sa kanyang mga mata. May ideya ka ba kung sino ang maaaring responsable? May mga tiyak na karibal sa isip. Pumait ang mga mata ni Pablo, nagpapakita ng mga alaala ng mga nakaraang hidwaan. May mga hinala ako, ngunit wala akong konkretong ebidensya. Isang landas na paulit-ulit kong tinahak, ngunit kung walang sapat na pruweba, ang aking mga paratang ay makakapagdulot lang ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Habang nakaupo, naramdaman ni Evelyn na kailangan niyang mas maintindihan ang lalaking ito, hindi lang ang mga pangyayari tungkol sa kanyang ina. Paano naman pagkatapos ng sulat, sinubukan mo bang kontakin ulit ang aking ina para linawin ang mga bagay? Oo, inamin ni Pablo, ang titig ay bumagsak sandali. Sinubukan kong magpadala ng mensahe, ngunit bawat pagsubok ay nauurong. Matapos ang hinihinalang sulat, inisip kong ayaw na niyang makipag-ugnayan sa akin. Hindi ko nalaman hanggang later na ang mga mensahe ko ay marahil hindi kailanman nakararating sa kanya. May nagsusubok na pigilan ito. Ang silid ay napuno ng matinding katahimikan habang unti-unting lumusot sa isipan ni Evelyn ang mga kahulugan ng mga sinabi ni Pablo. Ang kanyang puso ay nasaktan para sa mga taon na nawala, para sa mga koneksyon na magkasunod na naputol. At ang aksidente, ipinagpatuloy niya, ang boses ay naging bulong. Sinabi mo na hindi mo akalaing aksidente lang yon. Ano ang nag-udyok sa iyo na paniwalaan yon? Naging seryoso ang ekspresyon ni Pablo. Napakabigla ng timing. Si Imelda ay nagsisimulang magtanong tungkol sa nakaraan, sinusubukang makipag-ugnayan ulit sa akin. Marahil natuklasan niya ang tungkol sa sulat o tungkol sa mga tao na nais kaming paghiwalayin. Pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Pumiglas ang bigat ng posibilidad ng isang sabwatan sa paligid ni Evelyn na parang isang sinturon na humigpit. Naniniwala ka bang may tao na nag-ayos ng aksidente upang patagilid siya? Oo. Dahan-dahang tumango si Pablo, ang mga mata ay punong-puno ng alaala ng nakaraan. Matagal ko nang sinusubukan itong alamin, ngunit mahirap. Ang sino man na gumawa nito ay mahusay na nagtatago ng kanilang mga bakas. Pumiglas ang determinasyon sa puso ni Evelyn. Habang natututo siya, mas lalapit siya sa pagkakasangkot sa komplikadong buhay ng kanyang ina. Gusto kong tumulong. Gusto kong malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya, sa amin, at gusto ko silang pigilan na makapanakit pa sa iba. Yumuko si Pablo, ang kanyang ekspresyon ay malumanay, nahulog sa kanyang determinasyon. Inaasahan ko na sasabihin mo yun. Nag-iipon ako ng ilang impormasyon sa mga nakaraang taon, ilang mga lead na maaaring makatulong sa atin na makuha ang mga sagot na kailangan natin. Pwede natin silang pag-aralan ng magkasama. Tara na! Sumang-ayon si Evelyn, ang boses ay matatag sa bagong tapang. Ano man ang kailangan gawin. Habang sila ay nagsisimulang suriin ang mga dokumento na nakolekta ni Pablo, naramdaman ni Evelyn ang isang kakaibang halo ng lungkot at antisipasyon. Pumasok siya sa isang laban na nagsimula bago pa siya ipinanganak, armado ng kakaunting clue at ng isang makapangyarihang kaalyado kay Pablo. Ngunit gaano man kabigat ang landas, siya ay tinutulungan ng pangangailangan para sa katotohanan at katarungan para sa kanyang ina kay Pablo.
at para sa kanyang sarili. Sama-sama, nagsimula silang magbunot ng mga piraso ng isang matagal nang itagong sabwatan. Bawat piraso ng ebidensya ay naglalapit sa kanila sa madilim na sentro ng misteryo. Habang nagtatrabaho sila, napagtanto ni Evelyn na higit pa ito kaysa isang paghahanap ng mga sagot. Isa itong landas patungo sa pag-unawa ng kanyang pinagmulan, ng kanyang nakaraan at marahil ng paghubog ng kanyang hinaharap. Huminga ng malalim si Evelyn, ang isip ay nagmamadali. Binanggit mo ang pagtanggap ng isang peking sulat na nagpapakita na parang isinulat ito ng aking ina. May ideya ka ba kung sino ang maaaring responsable sa ganitong panlilinlang? Huminto si Pablo, malinaw na naguguluhan. May mga hinala ako, inamin niya. Noong una, inisip ko na ito ay isang kakumpetensya sa negosyo na nais akong manatiling abala sa trabaho kaysa sa mga personal na bagay tulad ng romansa. Ngunit ngayon na nandito ka at natutunan ko ang lahat ng ito, hindi na ako sigurado. Nagpakita ng kalituhan ang mukha ni Evelyn. Pwede mo bang ipaliwanag? Ito ang pattern ng mga pangyayari, ipinaliwanag ni Pablo yumuko. Ang biglaang paglisan ng iyong ina, ang misteryosong sulat na sinundan ng aksidente. Lahat ito ay tila pinaplano. Nagtagal akong magbuo ng puzzle, tinutuklasan ang mga lead na nauurong. Dati, inisip ko lang na ako'y sobrang paranoid. Ngunit marahil hindi ko lang tinutok ang mga mata ko sa tamang lugar. Isang panginginig ang dumaan kay Evelyn. Ano ang ibig mong ipahiwatig? Tumaas ang tono ni Pablo. Ipinapahiwatig ko na ang taong naglayo sa atin ay hindi lang nagplano upang guluhin ang buhay ko, kundi upang alisin ang anumang pagkakataon ng ating muling pagsasama. At kung ginawa nila ito, natatakot ako na sila ay may kinalaman sa kapalaran ng iyong ina. Nagigipit ang mga kamay ni Evelyn. Dapat nating alamin ang kanilang pagkakakilanlan, hindi ko kayang tumayo lang. Tumaas ang pulso ni Evelyn. Maari bang peke ang sulat na iyon? Posible, sagot ni Pablo. Ang mga iniisip ay tila mabilis. Kung ganoon, ito ay nagpapakita na may isang tao na nagtatangkang kontrolin ang kanyang mga galaw hanggang sa huling sandali. Kailangan nating alamin kung sino ang may pagkakataong gawin ito at ano ang kanilang layunin. Isang halo ng takot at galit ang pumatong sa tiyan ni Evelyn. Naniniwala ka ba na may koneksyon ito sa aksidente? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko sigurado, aminin ni Pablo, ang ekspresyon ay seryoso. Ngunit habang nadidiskubre natin ang mga detalye, lalabas na ang mga pangyayaring ito ay maaaring magkakaugnay. Kailangan nating sundan ang lead na ito at tingnan kung saan ito magdadala. Sa mga sumunod na araw, pinahusay ni Evelyn at Pablo ang kanilang pagsusuri sa mga pangyayaring naganap bago ang pagkawala ng kanyang ina. Maingat nilang ininspeksyon ang mga lumang dokumento at record, naghahanap ng sinuman na maaring may motibong manipulahin o makapanakit sa kanya. Ang proseso ay matindi at bawat bagong piraso ng impormasyon ay nagbubukas ng mas maraming katanungan. Isang gabi matapos ang isang mahirap na araw, may inihandang ibang plano si Pablo. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi ni Pablo kay Evelyn habang umaalis sila sa opisina. Dinala siya ni Pablo sa isang tahimik na barangay sa gilid ng lungsod. Huminto sa harap ng isang maliit at medyo luma na bahay. Ang hardin ay hindi alaga at ang pintura ng mga bintana ay matagal nang natanggal. Ngunit ang bahay ay may malungkot na alindog. Dito kami dapat nakatira ni Imelda, ibinahagi ni Pablo habang bumababa sila mula sa sasakyan. Bumili kami ng bahay na ito ng magkasama. Plano naming ayusin ito at gawing aming tahanan. Habang tinitingnan ang bahay, halos maisip ni Evelyn ang kanyang ina na naroroon, marahil ay nag-aalaga sa hardin o nagpapahinga sa porch habang umiinom ng tsaa. Ang pag-iisip na iyon ay nakakabasag ng puso.
Wala akong ideya, ang bulong ni Evelyn. Matapos siyang mawala, hindi ko kayang tumira dito. Patuloy ni Pablo, ang titig ay malayo. Ngunit hindi ko rin kayang iwan ito. Nanatili ito bilang isang masakit na paalala ng kanya. Laging umaasa ako na balang araw, malalaman ko kung bakit siya kailangang umalis. Ngayon, marahil malapit na tayo sa makakamtan na mga sagot. Isang alon ng emosyon ang dumaloy sa lalamunan ni Evelyn. Salamat sa pagpapakita nito sa akin, nasabi niyang mahina. Ang boses ay hindi matatag. Si Pablo ay tumango lamang, nagbahagi ng isang sandali ng katahimikan sa kanya, bawat isa ay abala sa kanilang mga iniisip. May isa pang bagay, sabi ni Pablo sa wakas, inilabas ang isang maliit, matandang susi mula sa kanyang bulsa. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Ito ang susi ng bahay. Kung nais mong magkaroon ng lugar upang magmuni-muni o maramdaman na mas malapit ka sa kanya, iyo ito. Tinatanggap ang susi, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Evelyn. Hindi ko alam kung anong sasabihin, ang sabi niya, punong-puno ng emosyon. Walang kailangang sabihin, sagot ni Pablo ng malumanay. Masaya akong narito ka at tiyak na malalaman natin ang katotohanan, anuman ang kailangan natin gawin. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang mahalagang pag-ikot. Nakareceive si Pablo ng tawag mula sa isang pribadong investigador na minsan niyang tinulungan na nakakita ng mga kaakit-akit na impormasyon. Pablo, may kailangan kang makita, ininsist ng investigador. May pangalan akong paulit-ulit na konektado sa buhay ni Imelda bago siya pumanaw. At sino ang pangalan na iyon? Nagmadali ang puso ni Pablo habang nagtatanong, Carlos Diaz, ibinunyag ng investigador. Hindi ba't kasosyo siya sa negosyo mo? Isang pagkabigla ang dumaan kay Pablo. Si Carlos ay higit pa sa isang kasamahan, isa siyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Oo, siya nga, sagot ni Pablo. Ang boses ay pilit na pinipigilan ang tensyon. Ano ang koneksyon niya? Patuloy ko pang ine-evaluate, aminin ng investigador, pero may kinalaman ito sa mga kahina-hinalang transaksyong pinansyal at posibleng hush money na nangyari sa oras ng kamatayan ni Imelda. Ang balita ay nakakagulat. Maari bang si Carlos ay bahagi ng sabwatan na naghiwalay sa kanya kay Imelda? Ang pag-iisip na iyon ay halos hindi kayang tanggapin. Salamat, sabi ni Pablo. Ang isipan ay umiikot. Magpatuloy sa investigasyon. Kailangan ko ng lahat ng detalye. Matapos ang tawag, lumingon si Pablo kay Evelyn na matiyagang nakikinig. Tila may lead tayo, sabi niya, ang tensyon sa boses. Ngunit kung kakausapin si Carlos, magiging komplikado ang mga bagay. Nakita ni Evelyn ang pagkabahala sa mga mata ni Pablo, ngunit naramdaman ang isang bagong sigla. Harapin natin ito, sagot niya ng matatag. Gagawin natin ang lahat ng kinakailangan. Tumingin si Pablo sa kanya, ang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may pagpapahalaga. Parang siya, bulong niya, ang tapang mo, ang iyong determinasyon, ikinalulugod ko na makasama ka. Habang ang mga emosyon ay sumabog sa loob ni Evelyn, itinabi niya ang mga ito. May lead na silang susundan at handa siyang harapin ang anumang hamon na darating kahit na nangangahulugang haharapin niya ang isang matagal ng pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, isang bagyong aktibidad ang bumalot kay Evelyn at Pablo habang naghanda silang magsaliksik ng isang nakakabahalang hinala na si Carlos Diaz, isang dating kaibigan ni Pablo, ay maaring masangkot sa plano na nagresulta sa hindi inaasahang pagkamatay ni Imelda. Ang pakiramdam ni Pablo ay masakit, ngunit nauunawaan niya ang pangangailangang sundan ang lead na ito kahit gaano kabigat. Nais ni Pablo na makipagkita kay Carlos sa isang eleganting kafe sa gilid ng lungsod. Isang lugar na dati nilang pinag-uusapan ng negosyo, ngunit ang atmosfera ngayong araw na ito ay kakaiba,
puno ng tensyon. Pagdating nila, si Pablo kasama si Evelyn sa sasakyan, ay napansin ang matatag ngunit kinakabahang ekspresyon ni Evelyn. Hindi mo kailangang manatili rito. Magalang na alok ni Pablo kahit na alam niyang hindi siya papayag. Kaya ko siyang kausapin ng mag-isa. Mariing tinanggihan ni Evelyn ang alok. Mahalaga na narito ako, sagot niya. Kailangan ko itong tapusin hanggang dulo. Ang pag-amin ni Pablo sa tapang ni Evelyn ay nagbigay ng bagong pagpapahalaga sa kanya. Kung ganoon, magpatuloy tayo. Ang sulat ay hindi ko inisyatiba, inamin ni Carlos. Ang boses ay puno ng kahungkagan. Ngunit ako ang nag-ensayo na makarating ito sa iyo, Pablo. Noon, hindi ko alam ang lawak ng magiging epekto nito. Bumagsak ang puso ni Evelyn. So, may bahagi ka sa paghihiwalay ng mga magulang ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. At lahat ng mga tao na ito, wala kang sinabi? Tila nasa depensa si Carlos. Akala ko ito'y negosyo lang. Hindi ko naisip ang malungkot na kinalabasan. Noon, bata pa ako, hangang-hanga at tinutukso ng kasakiman. Isa itong pagkakamali na patuloy na nagpapahirap sa akin hanggang ngayon. Hinapit ni Pablo ang kanyang mga kamao. Ang boses ay nanginginig sa galit na pinipigilan. Alam mo ba kung sino ang nagplano nito? Sino ang nagdisenyo ng plano? Tumingin si Carlos sa paligid ng kafe ng may kaba, nag-atubili bago sumagot. Ang tunay na pangalan niya ay hindi ipinaalam sa akin. Ang pangalan niya ay Manuel, isang lalaking may malawak na koneksyon at impluensya. Hindi ka basta-basta makikialam sa isang katulad niya at aasa na makakalabas ka ng buo. Matagal na mula noong huli kaming nagkausap. Nagpalitan ng tingin sina Evelyn at Pablo. Ang pangalang Manuel ay isang bagong lead para sa kanila. Kailangan nating alamin ang kanyang pagkakakilanlan. Mariing sinabi ni Evelyn, ang determinasyon ay matatag. Kung may bahagi siya sa paghihiwalay ng magulang ko, maaring may kinalaman din siya sa pagkamatay ng ina ko. Tumango si Pablo, ang isipan ay mabilis na gumalaw sa mga posibilidad. Salamat sa impormasyon, Carlos, sabi niya, ang tono ay walang init. Ngunit malayo pa tayo sa pagtatapos dito. Nagpakita ng takot sa ekspresyon ni Carlos. Ibinahagi ko na ang lahat ng alam ko. Iginiit niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit mag-ingat kayo. Hindi tinatanggap ni Manuel ang mga maluluwag na dulo. Kung malaman niyang tinutuklasan niyo siya, hindi siya magdadalawang isip na alisin kayo. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsalita sila ni Pablo sa kanyang opisina. Pinagsama ang mga impormasyon. Nakakalungkot ang natuklasan nilang koneksyon ni Carlos, ngunit nagbigay ito ng bagong direksyon. Ngayon, may pangalan na sila kahit na isang alias. Sa tingin mo ba ay tapat si Carlos? Tanong ni Evelyn, may malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Naniniwala akong tapat siya, sagot ni Pablo, pagod ngunit determinado. Wala siyang makukuha kung magsisinungaling pa siya ngayon. At ang takot niya ay tila totoo. Malamang ang Manuel na iyon ay talagang delikado. Isang lamig ang dumaan kay Evelyn. Kailangan natin ng maingat na paglapit, suhestyon niya. Hindi tayo pwedeng basta magtanong ng diretsyo. Kailangan nating matutunan ng diskret ang higit patungkol kay Manuel. Sumang-ayon si Pablo, makikipag-ugnayan ako sa ilang lumang kakilala ng maingat. Ang ilan sa kanila ay maaring may alam tungkol kay Manuel. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin, Evelyn, kung maging masyado ng peligroso, mag-aatras ka. Mariing nilingon ni Evelyn ang ulo. Hindi ako aalis, sagot niya. Ito rin ang laban ko. Ang gumawa nito sa aking ina, hindi ko sila pababayaan na makaligtas sa katarungan. Nakita ni Pablo ang determinasyon sa kanyang mga mata at napaamo siya. Sige, haharapin natin ito ng magkasama, ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi gagawin ni Manuel na madali sa atin ito.
Habang nagsusuri sila hanggang sa hating gabi, nakaramdam si Evelyn ng malakas na layunin. Sa unang pagkakataon, nasa gilid siya ng pag-unravel ng katotohanan tungkol sa kanyang ina kasama ang suporta ni Pablo. Ngunit alam niya ang mga panganib na naghihintay sa kanila. Sa mga sumunod na araw, masigasig nilang sinundan ang mga lead na nakikipag-ugnayan kay Pablo sa mga dating kasamahan at nagtatago ng mabuti upang hindi magbigay alam sa kanilang target. Unti-unti nilang natutuklasan ang isang komplikadong web ng panlilinlang na tila ipinag-utos ni Manuel. Masusing nagtatanong si Pablo, alam niyang anumang pagkakamali ay maglalantad sa kanila sa mga potensyal na banta. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating kasamahan at sa mga ibang nakasalamuha ng mga makapangyarihang tao noong mga panahon ng paghihiwalay ni Imelda. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, walang konkretong impormasyon ang lumitaw tungkol kay Manuel. Parang siya ay isang multo na nawala ng walang bakas. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsisiyasat, patuloy na ginagawa ni Evelyn ang kanyang mga tungkulin, inaalagaan ang kanyang lola at pinamamahalaan ang mga araw-araw na responsibilidad. Ngunit ang misyon ay sumasakop sa kanya at hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan. Isang hapon, habang naghahanda siyang makipagkita kay Pablo, tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ni Pablo ay nagmamadali, isang matalim na pagbabago mula sa kanyang karaniwang kalmado. Evelyn, pumunta ka agad sa opisina ko, sabi niya. May natuklasan kaming mahalaga. Habang tumitibok ang kanyang puso, agad na sumagot si Evelyn. Nasa daan na ako, kinuha ang kanyang gamit at nagmamadaling dumaan upang malaman kung ano ang natuklasan ni Pablo. Nang pumasok siya sa opisina, nakita niyang naglalakad-lakad si Pablo. Isang halo ng kasiyahan at kaba ang makikita sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Tanong niya, hingal na hingal mula sa pag-akyat ng hagdan. Huminto si Pablo, lumingon sa kanya ng seryosong ekspresyon. Katatapos ko lang makakuha ng tawag mula sa isang dating kakilala, isang taong dating nagtatrabaho sa seguridad ng isang kalaban ko. Nakipag-ugnayan siya matapos marinig ang tungkol sa mga investigasyon natin. Mukhang may alam siya tungkol kay Manuel o kahit man lang ay may narinig siya tungkol sa kanya. Napalaki ang mata ni Evelyn sa paghihintay. Ano ang sinabi niya? Huminga si Pablo ng malalim, parang naghahanda na magbigay ng nakakabahalang balita. Ipinaliwanag niya na ang Manuel ay isang alias na ginamit ng isang lalaking kumikilos bilang isang covert fixer na humahawak ng mga sensitibong issue para sa mga makapangyarihang tao, kadalasan ay hindi nakikita ng publiko. Ngunit si Manuel ay hindi ordinaryong tagasagot ng problema. Kilala siya sa pagtanggal ng mga issue ng permanente. Kung may kailangan alisin ng tahimik o may mga delikadong paksa na kailangang ayusin, si Manuel ang tinatawagan. Isang panginginig ng takot ang dumaan kay Evelyn. Ipinapahiwatig mo ba na siya ang nagplano ng mga aksidente? Tumango si Pablo ng mabigat. Tama, at may higit pa. Ayon sa aking source, ang kliyente ni Manuel ay hindi lang limitado sa mundo ng negosyo, pati na rin ang mga koneksyon sa pulisya, politika at maging sa media. Ang malawak niyang network ang nagpapahirap sa kanya mahanap, mayroon siyang proteksyon mula sa mga makapangyarihang tao. Habang tinatanggap ni Evelyn ang impormasyong ito, ang isipan niya ay mabilis na gumalaw. Pwede ba siyang may kinalaman sa aksidente ng aking ina? Mas malamang, sagot ni Pablo, may tensyon sa boses. Ngunit may karagdagang impormasyon. Sinabi rin ng aking contact na madalas gumana si Manuel mula sa isang pribadong club sa downtown, isang lugar kung saan ang mga elite ay nagkakaroon ng mga lihim na transaksyon. Kung nais nating matutunan ang higit pa, dito tayo dapat magtungo.
Determinado ngunit natatakot, sinabi ni Evelyn, kailangan nating pumunta roon, kailangan nating hanapin siya. Tumingin si Pablo sa kanya ng may kaunting pag-aalala. Mahirap ito, Evelyn. Kung siya nga ang may kinalaman sa nangyari kay Imelda, hindi siya magdadalawang isip na saktan ang sinuman na lumapit sa kanya. Pumasok tayo sa delikadong teritoryo. Alam ko, sagot niya ng matatag, pero hindi ako pwedeng umatras ngayon. Tinutukoy ang kanyang determinasyon, tumango si Pablo. Sige, pero kailangan nating magkaroon ng plano. Hindi pwedeng basta-basta lang tayong magtanong. Sama-sama silang nagplano sa opisina ni Pablo. Binanggit ni Pablo na ang club ay eksklusibo lamang para sa mga miyembro at hindi magiging madali ang makapasok. Sa kabutihang palad, may isang kaibigan si Pablo na si Victor, isang miyembro ng club na tinawagan niya upang mag-ayos ng pagkikita at magkaroon ng pagkakataong makapasok nang hindi nagpapansin. Ito ang aking anak na si Evelyn, ipinakilala ni Pablo na may neutral na tono. Sumama siya sa akin ngayong gabi. Tinaas ni James ang kanyang kilay sa bahagyang pagkabigla. Mabilis na tinakpan ito ng isang magaan na tawa. Hindi ko alam na may anak ka, Pablo, ngunit marami pa akong hindi alam tungkol sa iyo, hindi ba? Ang puso ni Evelyn ay kumabog ng hindi komportable. Ang matalim na titig ni James ay tila sinusubukang himayin ang kanyang mga iniisip. Masaya akong makilala ka, sabi niya, nag-aalok ng isang pilit ng ngiti. Ang saya ko'y sa akin, tugon ni James, kahit na ang kanyang matalim na titig ay hindi umaalis sa kanya. Pablo, matagal-tagal na mula nang makita kita dito. Anong dahilan ng pagdalaw mo? Nagpapalipas lang ng oras at kumustahan ng mga dating kakilala, sagot ni Pablo ng maayos. Mahalaga pa rin ang manatiling konektado. Patuloy ang ngiti ni James, ngunit bahagyang kumipot ang kanyang mga mata, nagbigay ng hinala ng pagkakasuspetsa. Mag-enjoy na lang kayo, sabi niya at nagpaalam na. At kung may kailangan kayong bagay o impormasyon, huwag mag-atubiling magtanong. Madalas ay may alam ako tungkol sa mga bagay-bagay. Nang mawala na sa pandinig si James, lumapit si Evelyn kay Pablo. Ang boses ay isang bulong. Sino siya? Si James ay maraming alam, mahinang sabi ni Pablo. Kung may sino man sa lugar na ito na maaaring may alam tungkol kay Manuel, siya yon. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Kilala siya sa pagpapalitan ng impormasyon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa tingin mo ba'y may hinala siya kung bakit tayo narito? Tanong ni Evelyn, ang boses ay may halong pag-aalala. Mahihirapan tayong malaman, aminin ni Pablo. Tinitingnan ng paligid ng silid ng maingat. Ngunit kailangan nating malaman kung anong alam niya kahit na nangangahulugang magsusugal tayo. Habang nakaupo sila, hindi maalis ni Evelyn ang pakiramdam na sila'y sinusubaybayan. Sinusuri niya ang buong silid ng maingat, napansin ang mga nakakalmadong mukha ng mga tao na abala sa mahinang pag-uusap. Doon siya nakaramdam ang laki ng hamon na kanilang hinaharap. Si Manuel ay hindi lang isang tao. Siya ay isang malawak na anino na bumabalot sa lahat ng bagay. Kung magtatangkang sumisid ng masyado, maaaring sila ay lubusang malunod. Ngunit ang determinasyon ni Evelyn ay lalong tumibay. Hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Nais niyang tuklasin ang mga lihim ng lugar na ito, ipaliwanag ang katotohanan tungkol sa kapalaran ng kanyang ina. Habang umaalis sila sa club ng gabing yon, naramdaman ni Pablo at Evelyn ang isang halo ng pagdududa at determinasyon. Ang kanilang mabilis na pag-uusap kay James ay nagbigay sa kanila ng mas maraming tanong kaysa sagot. Malinaw na ang pagpasok sa mundo ni Manuel ay mangangailangan ng malaking panganib. Kinabukasan, nagdesisyon si Pablo na direktang kontakin si James. Mahalaga ang impormasyon at si James sa kanyang malawak na network ay tila may alam nito sa isang presyo. Ako na ang bahala dito,
Tiniyak ni Pablo kay Evelyn habang sila ay nakaupo sa kanyang opisina. Nire-respeto ni James ang pagiging tapat, ngunit mas gusto niyang siya ang may hawak na kapangyarihan. Kailangan nating lapitan siya ng maingat. Ramdam ni Evelyn ang kaba tungkol sa plano, ngunit nagtitiwala siya sa paghuhusga ni Pablo. Mag-ingat ka, payo niya. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Hindi ko rin siya pinagkakatiwalaan, sagot ni Pablo. Pero nauubos na ang mga lead natin. Kung hindi tayo kikilos agad, baka mawala na ang pagkakataon natin na matuklasan ang pagkakakilanlan ni Manuel. Ipinag-ayos ni Pablo ang isang pulong kay James sa isang pribadong restaurant sa gilid ng lungsod, isang lugar na pinili para sa mga pribadong usapan na malayo sa mga mata ng iba. Inirerekomenda ni James mismo ang lugar na ito na hindi nakapagpadali sa kaba ni Pablo. Pagdating ni James, ang kanyang pag-uugali ay kasing perpekto at maingat gaya ng dati. Pablo, bati niya, naupo sa harap ni Pablo. Nakakuha ka ng aking interes. Anong hinahanap mo? Impormasyon lang, tahimik na sagot ni Pablo. Kailangan ko ng detalye tungkol kay Manuel, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga operasyon at kung paano siya matutunton. Nagtawanan ng magan si James na para bang nakakatawa ang pagiging direkta ni Pablo. Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging tapat, ngunit ang ganitong impormasyon ay may mataas na presyo. Handa akong magbayad, mariing sagot ni Pablo. Tinitingnan si James ng matigas na tingin. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Lumitaw ang malamig na ngiti ni James na walang kasamang pagkakaseryoso. Hindi lang pera ang kailangan, Pablo. Si Manuel ay pinoprotektahan ng mga makapangyarihang tao. Ang pagbubunyag ng hinahanap mo ay maglalagay sa akin sa panganib. Kaya bakit ko pa kayo tutulungan? Huminto si Pablo, pinili ang mga salita ng maingat. Personal ito, hindi lang negosyo. Kailangan kong malaman kung bakit kinuha sa amin si Imelda at kung sino ang responsable. Kung may kinalaman si Manuel, kailangan siyang managot. Ang pangalang Imelda ay nagbigay ng isang reaksyon kay James. Ang ekspresyon ay bahagyang nagdilim. Imelda, paulit-ulit niyang sinabi, parang nag-iisip, isang malungkot na pagkawala nga. Ang ekspresyon ni Pablo ay tumigas. Ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente, tama ba? Nag-inom si James ng mabagal, tinitingnan si Pablo. Sumusubok ka sa mga bagay na dapat ay nanatiling nakatago, Pablo. Matagal nang nasa industriya si Manuel at talagang magaling siya. Kung hinahanap mo ang katarungan, baka mabigo ka. Pablo ay hindi naghahanap ng katarungan, kundi ng katotohanan, sabi ni James. Ang tono ay malayo at malamig. Huminga ng malalim si James at inilapag ang kanyang baso sa mesa. Sige, matutulungan kita kung anong kailangan mo, ngunit tandaan mo, may kapalit ito. Hindi gusto ni Manuel na matuklasan siya at siguradong pagsisisihan mo ito kung maramdaman niyang malapit ka na, babala niya. Sumagot si Pablo ng determinasyon, handa akong magsugal. Ano ang alam mo? Tumigil saglit si James, yumuko at bumulong. Sa industrial area, may isang warehouse kung saan nagaganap ang mga hindi matutuklasang aktibidad. Doon mo makikita ang mga sagot. Ngunit mag-ingat, hindi ito kaaya-ayang lugar at siguradong maghihiganti si Manuel kapag nalamang pinuntahan mo siya. Inamin ang mga panganib, tumango si Pablo at nagpasalamat kay James na nagbigay ng isang ngiti na may halong awa. Good luck, Pablo. Mukhang kailangan mo ito. Nang ibahagi ni Pablo ang detalye kay Evelyn, agad niyang ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Warehouse? Parang isang setup. Paano kung alam ni Manuel na pupunta tayo? Posible, sabi ni Pablo, ngunit baka ito na lang ang tanging pagkakataon nating matuklasan ang pagkakakilanlan ni Manuel kung hindi nagsisinungaling si James.
Si Evelyn na kinakabahan ngunit sabik sa mga sagot ay nagmungkahi dapat tayo magkaroon ng backup plan. Masyado itong delikado para pumasok ng basta-basta. Sumangayon si Pablo, kumontak ako sa isang eksperto sa seguridad mula sa HEK para sa remote support. Magkakaroon tayo ng surveillance sa lugar bago pa tayo magtangkang lumapit. Bagamat nakahinga ng maluwag, nararamdaman pa rin ni Evelyn ang bigat ng kanilang sitwasyon. Kailan tayo aalis? Kinabukasan ng gabi, sagot ni Pablo. Mas matao ang warehouse nun, mas madali tayong mag-blend in. Sa sumunod na gabi, natagpuan sina Evelyn at Pablo na nagtatago sa isang eskinita sa kabila ng warehouse, dumating ng magkahiwalay upang mabawasan ang atensyon. Malamig at kinakabahan, hawak ni Evelyn ang kanyang telepono. Ang determinasyon ay nagsisimula ng magdalawang isip. Sigurado ba tayo dito? Tanong niya kay Pablo. Ang posibilidad ng pag-urong ay lumalabas. Mariin, sumagot si Pablo, kailangan nating ituloy ito. Kung si Manuel nga ay konektado sa pagkamatay ni Elia, maaaring ito na ang pagkakataon natin na ilantad siya. Sa lakas ng loob na dulot ng determinasyon ni Pablo, tumango si Evelyn, sige, gawin na natin ito. Agad na nakatanggap si Pablo ng signal mula sa kanyang kontak na nag-ulat ng kaunting agarang panganib at walang palatandaan na si Manuel ay naroroon. Ibinahagi ang update kay Evelyn, dahan-dahan silang nagpatuloy. Pumunta sila sa warehouse gamit ang mga anino bilang cover, naririnig ang mga mahihinang pag-uusap mula sa loob. Ang side entrance na tinarget nila ay nakakagulat na hindi nakalock kaya't nakapasok sila ng tahimik. Sa loob, ang warehouse ay may dim na ilaw, amoy langis at puno ng mga kahon. Tahimik nilang pinagtutuunan ang pag-usbong ng isang pag-uusap tungkol sa isang shipment at isang potensyal na problema na tinukoy bilang Whitman, isang direktang pagtukoy kay Pablo. Nang makilala nila ang panganib at napansin na sila'y binabantayan, tumingin si Pablo kay Evelyn nang may takot sa mata. Nang maghanda silang umatras, isang pinto ang bumukas na nagpatigil sa kanilang pagtakas. Humarap sa kanila ang isang mataas na tao mula sa mga anino, at nang makilala nila ito, natakot silang si James pala ito. Ngumingiti si James at tinukso, impressive na talagang dumating kayo. Ang puso ni Evelyn ay kumabog ng mabilis nang makita ang file. Nandiyan na, bulong niya. Kailangan natin kunin yan. Tumango si Pablo bilang pagsang-ayon, handang kumilos, ngunit biglang nag-creak ang pinto na nagpakita ng kanilang presensya sa mga lalaking nasa loob. Sinalubong sila ng mga titig ng pagkabigla at poot. Well, isang lalaki ang ngumisi ng may masamang ngiti. Mukhang may mga hindi inaasahang bisita tayo. Naiisip ko kung paano magre-react si Manuel sa pagkaabala na ito. Sumiko ang takot kay Evelyn, ngunit tumayo siya ng matatag. Hindi kami aalis nang wala yung mga file na yan, madiin niyang sinabi. Kahit na ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Mas lumapad ang ngisi ng lalaki na may kasamang pagbabanta habang siya ay lumapit. Mukhang hindi niyo naiintindihan ang kalagayan niyo, mga mahal, tinukso niya. Hindi kayo aalis dito. Habang nagsimula ng magtulungan ng grupo upang palibutan sila, napansin ni na Pablo at Evelyn na ang kanilang mga daan ng pagtakas ay nakaharang. Napalalim na sila sa paghahanap ng katotohanan, ngunit ngayon ay humaharap na sila sa matinding panganib. Sa madilim na mga sulok ng mansyon, naroroon si Manuel, laging nagmamasid, handang sumugod. Naramdaman ni na Pablo at Evelyn ang mga pader na parang nag-uusod sa kanila. Ang hangin ay makapal ng tensyon habang ang mga nakakatakot na mga mukha ng mga lalaking papalapit ay puno ng katiyakan tungkol sa kapalaran nila.
Sa proteksyon, tumayo si Pablo sa harap ni Evelyn. Ang mga kamao ay nakapulupot. Hindi ito ang tamang paraan, mariin niyang sinabi. Ang boses ay isang mahinahong halong babala at halatang frustrasyon. Ang hinahanap lang namin ay ang katotohanan. Ang pinuno ng grupo, may peklat na tumatakbo sa kanyang pisngi, ay tumawa ng madilim. Katotohanan, isang bihirang bagay sa lugar na ito, tinukso niya. Wala nang may pakialam sa katotohanan dito. Hindi pwedeng mag-iwan si Manuel ng maluwag na dulo at kayo dalawa ay mukhang isang malaking problema. Naramdaman ni Pablo na wala nang silbi ang makipag-usap pa sa kanila. Alam niyang mga tauhan ni Manuel sila. Tapat, walang awa at handang magtanggal ng mga banta. Hayaan niyo kaming umalis, matigas na suhestyon niya, at hindi na kami babalik. Tumitig ang mga malamig na mata ng lalaki kay Pablo. Hindi, sagot niya ng buo, itinuro ang iba pa upang magsara ang kanilang daan. Ang mga instincts ni Evelyn ay nagsisigaw para sa aksyon. Kailangan natin tumakbo. Mabilis na bulong niya, hinahatak ang braso ni Pablo. Walang oras na nasayang, hinawakan ni Pablo ang kanyang kamay at tumakbo sila patungo sa likod na exit habang ang mga sigaw at mga yabag ng mga paa ay umaabot sa likuran nila. Dumaan sila sa mga komplikadong pasilyo, ang desperasyon ay tumataas sa bawat liko. Nasaan ang labasan? Hingal na tanong ni Evelyn, ang mga baga ay nasusunog sa pagod. Hindi ko sigurado, sagot ni Pablo sa pamamagitan ng mga nakaipit na ngipin, pinapalakas ang kanilang takbo. Ang mga malalayong sigaw ay pabalik-balik, isang walang katapusang paalala ng panganib na kanilang tinatahak. Nakita nila ang isang hagdang pababa patungo sa isang cellar, kaya't tumungo sila roon. Dito tayo, sabi ni Pablo. Tumakbo sila pababa ng hagdan, ang masikip na espasyo ay humahadlang sa kanilang bilis. Sa ilalim, binuksan ni Pablo ang pinto at dumiretso sila sa madilim na cellar, sabay na isinasara ito. Sa kadiliman, ang mabigat nilang paghinga ang tanging tunog. Ang puso ni Evelyn ay mabilis na tumibok. Anong gagawin natin ngayon? Mahina niyang tanong. Sinuri ni Pablo ang dim na paligid, isang maliit na kwarto na mababa ang kisame at puno ng mga alikabok na estante. Ang maliit na bintana sa taas ay walang pag-asa para sa pagtakbo. Kailangan natin maghanap ng ibang exit, bulong niya. Biglang kumalabog ang pinto, ang mga tagasunod nila ay naroroon sa kabila. Maghanda ka, sabi ni Pablo, nakatukod sa pinto habang naririnig ang mga yabag mula sa labas. Hinawakan ni Evelyn ang isang piraso ng sirang kahoy, ang loob ay tumitibay. Biglang nabuksan ang pinto at isang lalaki ang sumugod. Gamit ang isang metal na tubo, pinukol ni Pablo ang umaatake at nahulog ito pabalik. Ngunit isang pang-ibang kalaban ang tumulak paharap. Hinawakan si Pablo at pinigilan siya laban sa pader. Evelyn, tumakbo, sigaw ni Pablo habang nagpupumiglas. Hindi pinansin ni Evelyn ang kanyang pakiusap, ginamit ang kahoy na armas at tinamaan ang umaatake. Bagamat hindi ito umilag, ang pagkakahawak nito kay Pablo ay hindi bumitiw. Habang kinuha ng lalaki ang isang baril, ang takot ay dumaloy kay Evelyn. Sumigaw siya, hindi pumayag na iwan si Pablo. Sa isang mabilis na galaw, isang putok ang umalingaw-ngaw. Napahilig ang baril na lalaki. Ang gulat na ekspresyon ay tumama sa mukha bago ito bumagsak. At nakita nila si James sa pinto. Ang baril ay may usok. Tumahimik ang kwarto maliban sa malamig na pahayag ni James. Sabi ko na, dapat hindi kayo makialam, Pablo. Saglit na huminto ang tensyon habang nakialam si James. Ang kanyang mga layunin ay hindi malinaw, ngunit tiyak na may malaking papel sa kaganapan. Inutusan sila na kunin ang mga file at mawala na isang hindi voluntaryong pabor sa mga itinuturing niyang liabilities. Hindi nagatubili sina Pablo at Evelyn,
kinuha ang mga file at mabilis na umalis sa gabi. Habang sila ay nagmamaneho papunta sa opisina, naramdaman nila ang bigat ng kanilang malapit na pagtakas. Naiisip na ang mga kasamahan at kalaban ay patuloy na masalimuot. Ligtas sila sa ngayon, ngunit malayo pa sa pagkakaroon ng katahimikan. Ang kanilang paglalakbay ay lalalim pa sa mundo ng mga anino na nais nilang mailantad. Pagkatapos nilang umalis sa opisina ni Carlos, ang hangin sa pagitan nila ni Pablo at Evelyn ay puno ng tensyon at hindi pa natapos na takot. Sinira ni Pablo ang katahimikan. Ang boses ay magaspang mula sa bigat ng emosyon. "Hindi ko makapaniwala," sabi niya, ang pagkaduda ay naroroon sa bawat salita. "Ganon din ako," sagot ni Evelyn. Ang boses ay nanginginig pa rin mula sa adrenaline at mga revelations. "Si James, sa lahat ng tao, bakit siya nakialam?" "Hindi ko rin sigurado," sagot ni Pablo. Ang noo ay nakakunot sa pag-iisip. "Pero anuman ang dahilan niya, mukhang may utang tayo sa kanya, pansamantala." Ibinangon ni Evelyn ang kanyang ulo, malinaw na hindi kumbinsido. "Hindi natin siya kayang pagkatiwalaan, Pablo. Kasing delikado siya nila. Baka mas delikado pa." "Marahil," sumangayon si Pablo, nakatutok pa rin ang mga mata sa kalsada. Ang pag-iisip ay malalim tungkol sa kanilang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, mayroon na tayong kailangan natin. Tumingin sila sa mga file na nakapatong sa lap ni Pablo. Naramdaman ni Evelyn ang halo ng tagumpay at takot. Ang mga file na ito ang susi sa pagpapaliwanag ng mga misteryo na kanilang tinutuklasan. Mga sagot na matagal na nilang hinahanap, ngunit isa ring malaking pasanin. Ang bawat dokumento, bawat piraso ng datos sa loob ng mga folder na iyon ay may kakayahang magbukas ng isang napakalaking madilim na network na pinamamahalaan ni Manuel. Ngunit sa ganitong kapangyarihan ay may kasamang malaking panganib at ngayon ay sila ang mga pangunahing target. "Ano na?" tanong ni Evelyn. Ang boses ay mababa. Alam na ang laki ng mga susunod nilang hakbang. Hinigpitan ni Pablo ang hawak sa manibela. Ang determinasyon ay malinaw. "Ngayon, aalamin natin ang katotohanan, anuman ang halaga," mariin niyang deklarasyon. Ang natitirang biyahe papunta sa opisina ni Pablo ay dumaan sa katahimikan. Ang bawat isa ay nawawala sa kanilang sariling magulong pag-iisip. Tanging isang huling sandali ng takot ang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Pagdating nila, mabilis na isinara ni Pablo ang pinto ng opisina sa likuran nila. Ang galaw ay mabilis at puno ng pagkabahala. "Wala tayong oras," sabi niya. Ang boses ay may kabigatan na nagpapakita ng tindi ng sitwasyon. Kung malaman ni Manuel ang kinuha natin, hindi siya magdadalawang isip na habulin tayo. Kailangan natin maintindihan ang laman ng mga file na ito at magplano ng susunod na hakbang. Tumango si Evelyn. Ang nerbiyos ay nanginginig pa mula sa mga pangyayari ng gabing iyon. Ang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang nagpaprepara para sa mga susunod na mangyayari. Nagsettle sila sa magulo na mesa ni Pablo, pinagsama ang mga file. Sa mga ito, ang file na may pangalang Imelda, ang ina ni Evelyn, ay tumayo ng malinaw. May halong takot at pangangailangan. Binuksan ni Pablo ito at nagsimula silang maghanap sa mga pahina na puno ng mga larawan ng surveillance, detalyadong tala at mga dokumentadong komunikasyon. Lahat ng iyon ay nandoon, bawat galaw ay nasubaybayan, bawat interaksyon ay nakatala. Parang si Imelda ay nilagay sa ilalim ng isang microscope. Bawat desisyon niya ay sinusuri at kinokontrol. "Grabe ito," bulong ni Evelyn. Ang ginaw ay dumaloy sa kanya habang ang realidad ng sitwasyon ay tumatak sa kanya. Bakit kailangang gumawa sila ng ganito kalaking sakripisyo? Tumingin si Pablo mula sa mga file. Ang mukha ay matigas. Dahil siya ay isang banta, tahimik niyang sagot.
Ang sinuman na nag-organisa nito ay nais ng ganap na kontrol at nang hindi nila siya makontrol, pinili nilang alisin siya. Habang patuloy silang nag-iimbestiga sa dosye, naging maliwanag na ang mga huling araw ni Imelda ay inorganisa upang matiyak na hindi na siya makakonekta kay Pablo o mailantad ang anumang lihim na maaaring natuklasan niya. Ang dokumentasyon ay masusing ginawa, malamig at kalkulado. Ipinakita nito ang larawan ng isang buhay na bigla at brutal na tinapos ng mga tao na natakot sa katotohanang hawak niya. Ang mga kamay ni Pablo ay steady habang binabalikan ang mga huling pahina na ipinakita ang partisipasyon ni Carlos Diaz. Tingnan mo ito! Itinutok ni Pablo ang daliri sa pangalan na paulit-ulit na lumabas sa file. Sumandal si Evelyn, tinitingnan ang dokumentadong ebidensya ng malalim na pagkakasangkot ni Carlos. Nagsinungaling siya sa atin, hindi lang siya isang mensahero, bahagi siya ng buong plano. Habang pinagsama nila ang lalim ng sabwatan, ang galit at determinasyon ay tumibay sa kanila. Si Carlos ay naging mahalaga sa surveillance at kalaunang pagkawala ni Imelda, kumilos sa ilalim ng utos ng isang mas mataas na autoridad sa loob ng madilim na network ni Manuel. Mas determinado kaysa dati, alam ni na Pablo at Evelyn kung ano ang susunod nilang hakbang. Kailangan nilang harapin si Carlos, pilitin siyang ilantad ang mga katotohanang nakatago sa likod ng mga web ng kasinungalingan. Kailangan nilang maintindihan ang buong saklaw ng operasyon ni Manuel at kung gaano kalalim ang corruption. Ang mga susunod nilang hakbang ay malinaw, bagamat puno ng panganib. Haharapin nila si Carlos, kukunin ang katotohanan mula sa kanya at gagamitin ang anumang paraan upang ilantad ang network na sumubok magpaligaya ng kanilang buhay. Anong gagawin natin ngayon? Mahina niyang tanong. Ang boses ay halos maririnig sa tensyon ng katahimikan. Ang ekspresyon ni Pablo ay matatag. Ang tingin ay puno ng determinasyon. Kailangan nating hanapin ang direktor, mariin niyang sinabi. Kung siya ang nag-oorganisa ng kaguluhang ito, dapat siyang managot at sisiguraduhin nating mangyayari iyon. Tumango si Evelyn, nararamdaman ang halo ng takot at determinasyon. Nasa gilid na sila ng pagbubukas ng katotohanan, ngunit ang banta ng panganib ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Kailangan natin ng tulong, sabi niya. Hindi namin kaya ito mag-isa. Alam ko, sagot ni Pablo, maghahanap tayo ng mga kaalyado, mga taong kasing sabik na makita ang pagbagsak ni Manuel. Ngunit anuman ang mangyari, hindi tayo titigil hanggat hindi natin ito natatapos. Pag-alis nila mula sa opisina ni Carlos, kumikislap ang malalayong ilaw ng lungsod, nagbibigay ng nakakakilabot na liwanag. Nararamdaman ni Evelyn ang isang magkasalungat na pakiramdam ng pag-asa at pag-aalala. Nakalusot na sila sa mga depensa ng network ni Manuel, ngunit natuklasan nila ang isang kalaban na mas malupit at mas mapanganib. Nasa isang lugar sa dilim, nagmamasid ang direktor, handang maghiganti. Ngunit hindi tinatablan ng takot si Evelyn. Sobrang imbestida na siya upang umatras ngayon, handang harapin ang anumang hamon na darating upang matuklasan ang katotohanan para sa kanyang ina, para kay Pablo, at para sa kanyang sariling kapakanan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagpaplano at paghahanda. Habang ang oras ay tumatakbo, ramdam ni na Pablo at Evelyn ang pagmamadali. Bawat segundo na ginugol nila sa paghahanap ng direktor ay nangangahulugang mas mataas na panganib ng pagkakalantad, kaya't kinakailangan ang mabilis na aksyon upang ilantad ang katotohanan. Ginamit ni Pablo ang kanyang network ng mga dating kasamahan, humihingi ng pabor at nag-iisa ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Samantala,
Si Evelyn ay masigasig na nagsaliksik sa mga dokumentong nakuha nila mula sa estate, naghahanap ng anumang pahiwatig na magdadala sa kanila sa direktor. Habang lumalalim sila sa mga dokumento, mas lalo niyang napansin ang lawak ng impluensya ni Manuel, isang imperyo na nakatanim sa iba't ibang sektor tulad ng negosyo, politika at pagpapatupad ng batas. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang mga file sa opisina ni Pablo, natagpuan ni Evelyn ang isang dokumento na agad na nagpahinto sa kanya, isang listahan ng mga pangalan, bawat isa ay may kasamang petsa at isang misteryosong code. Nakita niya ang ilan sa mga pangalan, mga mamamahayag, mga negosyante at pati na rin isang politiko. Ang huling entry ay tumama sa kanya ng malakas. Si Imelda Porter na may kasamang hindi pamilyar na code, bagamat malinaw ang nakakalungkot na kahulugan. Ano ito? Tanong ni Pablo, napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila listahan ito ng mga individual na kanilang inalis. Ipinaliwanag ni Evelyn, ang boses ay nanginginig sa bigat ng kanyang mga salita. At kasama ang pangalan ng ina ko. Nagitim ang ekspresyon ni Pablo habang binabasa ang dokumento. Masusing tinala nila ang kanilang mga target, bulong niya. Ito ay isang sistematikong tala ng kanilang mga pagsisikap na patahimikin ang mga tao. Nakakatakot. Habang binabalikan ni Evelyn ang pahina, ang mga kamay niya ay nanginginig. Mayroon pang iba, tinuro niya. Ang mga sumunod na pahina ay naglalaman ng mga encrypted na email, mga nakakode at misteryoso. Sa mga iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, ang direktor. Malinaw na ang nagpadala ng mga email na ito ay nag-oorganisa ng mga operasyon sa loob ng network ni Manuel. Kailangan nating dekrypitin ito, mariing sinabi ni Evelyn. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang mga dokumento. Tumango si Pablo, ang isipan ay mabilis na gumagalaw. Kung matutunton natin ang pinagmulan ng mga email na ito, maaari tayong diretso sa direktor. Ngunit kakailanganin natin ng eksperto para dito. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Samuel, isang mamamahayag na unang nagbigay sa kanila ng tip tungkol sa estate ni Manuel. Sa kabila ng mga panganib, pumayag si Samuel na tulungan sila. Kung malaman ni Manuel ang aking kinalaman, tapos na ako, aminin niya sa isang tahimik na tono sa isang liblib na kafe. Ngunit kung magtagumpay tayo na ilantad ito, lahat ng ito ay magiging sulit. Kailangan natin i-decode ang mga email na ito. Iginiit ni Pablo, ibinibigay ang mga dokumento. May kilala akong makakapag-crack ng encryption na ito, sagot ni Samuel, kinuha ang mga papel. Isang tech whiz siya, ngunit kailangan ng ilang oras. Magmamadali tayo, agitated na sabi ni Evelyn. Pwede ba niyang pabilisin ang proseso? Sigurado akong magagawa niya, tiniyak ni Samuel. Ngunit maghanda kayo. Kung ang mga email na ito ay magdadala sa atin sa direktor, magbabalik ng malupit na bagyo. Sa matatag na tingin, sumagot si Pablo, handa kami sa kahit anong mangyari, basta't gawin mo na. Ilang araw ang lumipas at ang tawag ni Samuel ay nagdala ng balitang matagal nilang hinihintay. Nakrak na ang encryption, anunsyo niya ng mabilis. At heto ang isang shocker, ang mga email ay nagmula sa isang private server sa isang mansyon sa gilid ng lungsod. At hulaan mo, ang ari-arian ay nakarehistro sa ilalim ng isang kumpanya na pag-aari ng kapatid mo, Pablo. Nagulat, nahirapan si Pablo na intindihin. Hindi pwede. Hindi kasali ang kapatid ko. Tiyak ka? Tanong ni Samuel, ang tono ay maingat dahil ang ebidensya ay malupit. Mukhang ang direktor ay hindi lang isang anino, siya ay nakatago sa harap mismo. Nag-isip ng malalim si Evelyn. Pablo, pagdating niya para sa kanyang job interview, nagulat ang babae nang makita ang larawan ng kanyang ina
sa isang makintab na itim na frame sa mesa ng milyonaryo. Ang sagot ng lalaki sa kanyang komento ay nag-iwan sa kanya ng ganap na pagkabigla. Nagising siya mula sa walang katapusang pagpap-buzzing ng alarm. Si Mine ay napilitang gumising mula sa hindi komportabling tulog. Pinisil niya ang kanyang mga mata at tumingin sa maliit na orasan sa tabi ng kanyang kama, huminga ng malalim. Nagsimula na naman ang isang maagang umaga at isang mahabang araw. Nang bumangon siya mula sa kama, sumilip siya sa kwarto ng kanyang lola kung saan ang pinto ay bahagyang bukas. Sa pagitan ng agwat, nakita niyang umaangat at bumababa ng dahan-dahan ang dibdib ng kanyang lola, isang nakakagaan na ritmo sa katahimikan ng umaga. Kahit ano pa man ang mga hamon, ang kaalaman na ang kanyang lola ay nariyan pa rin, patuloy na lumalaban, ay nagbigay kay Mine ng aliw. Nagbihis siya ng mabilis ng simpleng blouse at pantalon at tahimik na pumasok sa kusina. Habang ang makina ng kape ay umaagos at nagluluto, ang amoy nito ay pumuno sa maliit na apartment. Pinapalma ang kanyang nerbiyos. Hindi ito isang ordinaryong araw. Meron siyang interview sa Whitman Enterprises, isang mataas na respetadong kumpanya sa lungsod. Isang posisyon na inaplayan niya ng biglaan, hindi inaasahan ng marami. Ngunit ang imbitasyon ay nag-iwan sa kanya ng kabog ng puso. Habang umiinom ng kape, iniisip niya ang kahalagahan ng araw na darating. Laging mahirap ang buhay pinansyal, lalong lumalala dahil sa tumataas na gastos sa medikal ng kanyang lola. Mula nang mawala ang kanyang ina noong bata pa siya, ang kanyang lola na lang ang tanging pamilya na mayroon siya. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa ref na nagpapakita ng maliwanag ng ngiti ng kanyang ina habang hawak niya ang batang version ni Mine. Bumulong siya sa litrato, "Sana'y pinapanood mo ako ngayon, Mama. Kailangan ko talaga ng swerte mo." Ang biyahe papunta sa Enterprises ay puno ng nerbiyos. Hindi pa siya nakakapunta sa bahaging ito ng lungsod kung saan ang mga skyscraper ay tumataas at ang mga luxury car ay nakapark sa mga kalsada. Pakiramdam niya'y maliit siya, pumasok siya sa mataas na gusali, hawak ang kanyang resume. Ang lobby ay malaki, may marmol na sahig at malalaking bintana na nagpapasok ng liwanag ng umaga, isang kapaligiran na naglalabas ng tagumpay at nagpaparamdam kay Mine na hindi siya nababagay. Inutusan siya na magtungo sa elevator, binigyan siya ng visitor's badge at umakyat sa ika-20 palapag. Paulit-ulit na nire-rehearse ang kanyang mga sagot sa interview habang umaakyat. Paglabas sa isang maayos na opisina, sinalubong siya ng isang magiliw na receptionist at pinaantay. Habang nakaupo si Min, ang kanyang mga mata ay gumala sa eleganting kwarto, huminto sa isang mesa ng mahogany kung saan nakita niya ang isang larawan sa itim na frame. Pinigil ng kanyang hininga, ang babae sa litrato ay hindi maikakaila na ang kanyang ina. Pagkagulat at lamig ang bumalot sa kanya nang makilala ang pamilyar na mukha. Bakit kaya may litrato ng kanyang ina sa mesa ni Pablo Whitman, isang estranghero para sa kanya? Naputol ang kanyang mga iniisip nang lumabas si Pablo Whitman, ang CEO, mula sa likod ng mesa. Binati siya nito ng pangalan at nagkamay na kanyang binalik, pilit tinatago ang nerbiyos. "Salamat po sa pagkakataong ito, Mr. Whitman," ang nasabi niya. "Pwede mong akong tawaging Pablo," tugon niya ng may magalang na ngiti. Tinanong siyang umupo. Nang magsimula ang interview, nahirapan si Mine na mag-concentrate. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga tanong tungkol sa litrato. Tinanong siya ni Pablo tungkol sa pagpapalaki sa kanya at sa kanyang pamilya na nagdulot ng isang sandali ng katahimikan nang banggitin ni Mine ang kamatayan ng kanyang ina at ang kanyang hindi kilalang ama. Nagbago ang tono ni Pablo, naging seryoso ang mukha nito. "Lo, may isang bagay akong kailangang pag-usapan."
Sinimulan niya, ang tinig niya'y nag-iba. Ang babae sa litrato na iyon ay isang napaka-importanting tao sa buhay ko. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagulat, halos hindi makapagsalita si Mine, siya ang aking ina. Nabigla si Pablo at pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, inisip niyang sabihin,